Hello guys! Ito na naman ako, chichismis ko na naman ang aking sarili. Maganda na i-chismis ang sarili kaysa mag-chismis ng iba. Ganito yon. Nung medyo kabataan ko pa, may kaibigan ako, as in, kaibigan ko siya, alam niyo na, yung mga ganun-ganun, yung kaibigan na medyo manliligaw na rin, na nagtiwala ako. Akala ko makapagkatiwalaan siya. Yung time na yon, pumupunta-punta ako dito sa UK gamit ko lang na visa, is tourist visa, no? Like, long time ago. Tapos, yung kaibigan ko na yun, na-meet ko lang somewhere. So, alam niyang pupunta ako ng London, nagpupunta ako dito para mag-pictorial. Tapos, sa pictorial, binabayaran ako. So, meaning is, wala akong working permit na nagpipictorial dito sa London. So, yung lalaki na to, sobrang na-obsess na talaga sa akin. So, kasi hindi ko siya pinagbibigyan eh, 'di ba? Parati lang siya tumatawag sa akin, tapos alam niya yung eksena ko. Tapos hindi ko rin talaga siya gusto, no? So kahit saan-saan ako umano, inaabangan niya ako parati. Tapos si Paloma tumitingin na baka may mag-aw-aw na naman to. Inaabangan niya ako parate. Di ang nangyari, pabalik-balik ako ng UK, no? Pabalik-balik ako ng UK. Tapos yung gamit kong visa is storage visa lang. So one time, alam niya siguro dahil hindi ko siya napagbibigyan, yung ginawa niya sa akin, nag-sit up ang lalaking to na balak niya pala, ipajulibiga ako. Padulong ako, pahuli ako sa pulis kasi nga hindi ko siya pinagbibigyan. So one time, may tumawag sa akin, pictorial daw ko, no? Tapos babayaran ako ng malaki. Alam mo na, pictorial, ibang pictorial, sexy na pictorial, hindi lang just ordinary pictorial na may suot na damit. So ganun yung eksena ganun yung ginagawa ko dati. Kinukuhanan ako ng picture ng mga sexy mga sexy bikini or mga sexy outfit. Ewan ko anong ginagawa nila, so parang collection lang din kung sino-sino o whatever. Hindi ko alam, basta ang importante binabayaran ako ng malaki yung time na yon. So itong lalaking to, siguro may ginawa siyang paraan na para mahuli ako. Di nahuli na nga. Ito nga, hindi ko na kukwento ko muna paano ako nahuli ng mga pulis. Tapos, one time, may tumawag sa akin na, pictorial daw, ganun. Di malaking bayad, kasi malaki talaga yung bayad. Tapos, pumayag ako. So, ganito yung location, whatever, magdala ka ng kung anong outfit, tapos we will give you the money, we will pay you big time. Di nagkasundo naman kami sa price. Tapos di pagdating ko doon, pictorial, Kimidora, ganun. Pictorial na nga ako ng bongga, no? Oh my God. Sa dulo ng pictorial, may mga dumating na pulis. Diba? Dumating na pulis. Ano nangyari? Dumating ang pulis. Pero hindi naman ako pinusasan ng pulis, ha? Wala namang pusas na nagaganap. Walang pusas na nangyari. So, sinakay lang ako ng pulis sa sasakyan nila. Tapos, dinala ako sa police station. Doon sa police station, ang daming eksena, ang daming ginawa sa akin, ang dami-daming tinanong.
baka nga daw, ang sinabi, baka nga daw na human trafficking ako. Na human trafficking daw ako. yun ang sinabi ng stalker ko sa pulis na human trafficking ako. So ayun, ang daming tinanong sa akin ng pulis, tapos ang pulis tumawag ng, you know, like iba yung immigration dito na punta, may nahuli silang Pilipina na ang visa is tourist visa lang. Nahuli namin siya habang siya ay nagpipictorial. Tapos, ayun, ibang interview na naman yung ginawa ko. Tapos tinanong ako, pag nahuhuli ka pala ng pulis, ang question pala is paulit-ulit. So, ang sagot ko is same talaga, kasi over and over is the same, kasi ganun naman talaga yung nangyari. So tinanong ako ng police, tinanong ako ng immigration, yung immigration tawag sa Asia dito, home office, na anong ginawa mo dito. So ang inaano kasi sa akin ng home office dito is baka daw na human trafficking ako. Yun, kasi 'di ba also yun, human trafficking or whatever, iklabos. Kasi nga, yung stalker ko is yun yung palabas niya. Na may alam daw siyang isang Pilipina na ganun yung pinaggagawa dito sa England. Baka daw ako ay isang haliparot. Yun yung ano niya. So, dito kasi sa England, pag may mga ganyang kaso, alerto sila sa mga human trafficking issue na yan. So, ayun nga yung akala ng mga pulis sa akin na human trafficking ako, na baka ginamit daw ako ng mga na binibinta daw ako dito sa England. Diba? Ang ganda kasi, kaya nagkaroon ng stalker parati. Parati ako may stalker, ewan ko, malapit ako sa mga masasamang loob. Kaya ayun, maraming nangyari. Ang nangyari sa akin, yung time na yun, na-detain pa ako ng mga 1 week. Dinala pa nila ako sa detention dito sa England. Nangyari to nung kabataan ko ha. Dinala ako dito sa detention somewhere in England. Hindi ko nababanggitin. So, ayun yung nangyari na yun. Ayun, parati ako dinadalaw ng pulis kasi gusto nga nila mangyari kung talagang biktima ako ng human trafficking. Hindi naman. Kasi nga is, nagpipictorial lang ako. Parang libangan ko na lang din yun. So, yung lalaking, alam ko kaagad kung sino nag-ano sa akin. Alam ko kaagad kung sinong nagsumbong sa akin. Sabi ko ay, yung lalaking yun yung gumawa ng ano. Kasi yung time na yun, kasi parang naging friend ko na yun siya Parang, pag may kailangan ako, nandyan siya para sa akin. Tapos, alam mo yun, yung parang talagang naging close friend ko siya. Kaya lang is hindi ko talaga siya gusto. Kaya hindi ko siya mapagbigyan-bigyan sa gusto niya. So, ayun yung nasa isip ko kaagad ay kasalanan niya to siguro. Siya siguro yung may gawa. Bakit nagkaganon yung lahat? So, ayun na nga ang nangyari, no? Ang nangyari is naban ako dito sa England hindi ako makabalik ng England. So parang na-deport ako ng 2 years. Parang 2 years to 3 years akong nakaban dito sa England. So hindi ako nakabalik dito ng England. So hindi naman din ako nawalan ng pag-asa na hindi na ako makakabalik. Naayos din naman ang lahat at the end. So, ayun, ang natutunan ko sa mga nangyaring yun is huwag magtiwala. Huwag talaga magtiwala ng kahit kanino. Kasi hindi mo alam yung taong pinagkakatiwalaan mo, yun pala yung makakapagpapahamak sa'yo. Alam niyo yun, yung tiwalang-tiwala ka
sa tao dahil mabait, nandyan siya para sa'yo. Yung pala may balak siyang masama sa'yo na hindi mo siya pinagbigyan, kaya kaya niyang gawin lahat ng masamang balak niya sa'yo. So, pero swerte pa rin ako kasi hindi naman niya ako, alam niyo na, hindi niya ako, yung ganun lang yung ginawa niya sa akin. Hindi niya ako tinago or whatever. Hindi niya ako ginawa ng masama galing sa mga kamay niya. So, naisip ko rin naman, siguro, nangyari ang nangyari. Things happen for a reason. So, ayun, tapos yung lalaki na yon after few months, kasi alam niya yung pangalan ko, hinanap niya ako sa Facebook, nag-message siya sa akin na, are you okay? So, alam ko na kaagad. Tapos, nireply ko siya, thank you sa ginawa mo sa akin. And, sana masaya ka sa ginawa mo sa akin. So, ayun. Happy na ako ngayon. Pero, yun nga, mahirap ako magtiwala sa lalaki ngayon. Kasi yung mga nakaraan ko, yung nangyari in the past. Pero, ako kasi, pag may nangyayaring hindi maganda sa buhay ko, iniisip ko na things happen for a reason. Siguro nangyari ang nangyari kasi dapat mangyari na hindi, minsan 'di ba, ayaw natin na may mangyaring ganun pero hindi mo maiwasan kasi siguro minto happen talaga. So, ngayon is yung time na talagang naban ako sa England, no? Naban ako ng ilang years din. So, hindi ako nakabalik dito kahit kumuha ako ng visa, kahit may pera ako, hindi ako binibigyan ng visa. So, ang ginawa ko, kasi nag-apply ako ng visa, no? Hindi ako binigyan ng visa, sabi niya, sabi niya, you cannot apply any visa, any category ng visa para po bumalik sa England. So, ang ginawa ko, inantay ko na maano yung ban ko. Tapos nag-apply ako ng visa. Ayun, naging okay naman yung lahat. Tapos, yung stalker ko na yon is, alam ko, nakikita pa rin niya ako around. Kasi trinay din niya akong nag-follow din siya somewhere sa social media Pero sinabihan ko siya, if you follow me around, I will call the police. So, natakot din siya kasi alam niyang taga-England na ako, may karapatan na ako mag-stay dito. So, tinigilan na niya ako. Pero, trinay na naman niya nung bumalik ako dito sa England. Salamat sa panonood ng aking video, mga guys, mga sumasubaybay sa aking video. And kung hindi pa kayo nag-subscribe, sana pa-subscribe. And marami pang pasabog na magaganap. Kaya mag-i-enjoy kayo, natatawa, na for sure may matututunan kayo sa kwento ng buhay ko. And maraming salamat ulit. See you sa susunod kong video and bye!